Talakayin naman po natin ito na napakaano ito, para ito na impeachment na nasa Senado kasalukuyan ngayon. Mapapansin po natin, makikita natin ngayon. Sa dami ngayon ang nagko-comment, lalo na itong mga legal luminaries, itong magagaling na abogado, talagang nagko-comment sila na di umano ay mukhang may linabag na hindi nasunod yung tinatawag proseso ng sinasabi ng impeachment ng diyan sa Senado. Kung mapapansin natin na nakakapagtaka nga ito si Senator Bato ang talaga kahit na talagang hindi naayon sa batas ay talaga ipagpipilitan niya. Kaya nakakalungkot nga lang ito natin senador, talagang pinapipilitan kahit na tinatawag na AI yun fake news ay kanyang pinapatulan para mapaniwala nila sa taong bayan. Kaya nakakahiya talaga. Kaya ito nasabi ng impeachment natin, subaybayan natin at tingnan natin kung anong mararating nito, dahil nakikita natin talaga tama yung mga pahayag ng ilan magagaling na mga abogado, magagaling na mga legal luminaries sa iba't ibang university, na itong talagang di umano itong impeachment court talagang may mga pang-aabuso at hindi ang iba diyan hindi nasusunod yung tinatawag na hindi nasusunod na natin na constitution na natin sa ligang batas sa pagitan ng impeachment, na kung saan nakita naman natin talaga. Kaya sabi natin, ito nasabi ng impeachment, makikita natin na ito ay dalawa o tatlo mapupuntahan to, isa o dalawa tatlo mapupuntahan. Kung magkakamali ito natin prosecution, itong defense counsel, kaya makikita naman natin na ito ang nakikita ko sa aking personal na pananaw, talagang sinadya itong paikot-ikotin na kung saan yung mga sinadya na makakita ng butas na mayroon tinatawag na pagkakamali na di umano itong mga impeachment court ay malinaw na ginawa ang pagkakamali at hindi nila nasunod yung nasabing impeachment court ng proseso ng rules of procedure ng sinasabing impeachment court. Kaya mapapansin natin na sa aking pananaw, personal na pananaw, sinadya ito dahil kung makikita natin noong February 5 na naipasa ito ng Kongreso ang impeachment labang sa mga Pangulo dyan sa Senado, na kung saan pinatulog nila ito ng mga senador. Pinatulog nila na sinasabi nito na napuan nila nito na itong June 3 o June 11 na June 10 o June 11 ganyan, kaya hindi daw ito dapat upuan. Ito nasabi ng impeachment dahil may mga mahalaga pa daw nga dapat talaga pagtuunan. Ito nasabi pagtuunan ito mga senador. Nakakapagtaka lang natin sa loob ng February 5 hanggang June 3, June 10 o 11, pinatulog nila ito. Mayroon pala silang alam na dapat pagtuunan o pagtugunan itong mga programa ang dapat mapagserbisyo ng taong bayan, pangunahin ng sinasabi nila itong mga senador na sinasabi, lalo na ito si Bato de la Rosa, na talagang itong mga ito ay talagang masasabi natin talagang senador sila para sa isang kapakanan ng isang tao na walang iba kundi si dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi at talagang hindi ko matanggap na sinasabi nila na hindi daw makakain ito na sabi ng impeachment. At sa aking pananaw ay talagang siya sa kanya rin bibig, siya rin siguro kung tatanong ko siya, sa tingin ba niya makakain yung impeachment? Bagamat hindi nakakain ang impeachment, para malaman ninyo, hindi man nakakain yan, maliwanag sa provision ng batas na yung mga kaduda-duda at pinaghinalaan na kung saan ay may masasabi natin pagnanakaw o pagkukulimbat ng kaban ng bayan na hindi pwedeng matanggal sa pamamagitan ng impeachable offense. Kaya kinakasuhan ito ng Kongreso. Malinaw naman ang Kongreso, naniniwala ako na sinunod ng Kongreso ang proseso, kaya napunta sa Senado sa impeachment court. Kaya nung mag-convention impeachment court na sinasabi di umano na hindi daw dapat talakayin doon impeachment, nakakalungkot at nakakapangilabot yung kanilang sinasabi dahil daw di umano makakain. Kaya sino ba nagsabi ng impeachment makakain? Pero makakain mat hindi yan.
maliwanag ba sa sikat ng araw, nasa batas yan, nasa ating constitution, nasa 87 constitution na nasabi impeachment. Kung sinasabi hindi makakain, hindi man makakain yan, dapat pinagtuunan nila ito ng pansin. Kaya nakakalungkot nga dahil sa hindi makakain, gusto nila i-red road o ilihis yung mga issues. Kaya mapapansin natin dahil sa magkaroon ng impeachment court, ang nag-convince na impeachment court, ay mapapansin natin na hindi talaga nila pa nagtutuunan ng ilang mga senador na nagsisilbing mga judge na kung saan nakakahiya. Ang iba hindi sinutan uniforme, hindi sabihin man natin yung uniforme ay isang simbolo para pagpapakita ng paggalang ng pagkatao mo kung ano man ang uniforme mo. Kung baga sa laro ng basketball, hindi ka naka-uniforme, sasali ka dyan sa laro o isang masasabi natin na talagang hindi mo naintindihan yung nasabing patakaran niya, yung tinatawag rules of procedure ng impeachment, na kung saan sinasabi na nila ay hindi raw di mo nang nagawa ang kanya uniforme, nakakahiya, hindi daw niya, hindi bagay sa kanya. Lalo na ito si Robin, hindi daw bagay sa kanya. Dapat ko na ang bagay na lang sa niya. Hindi na siya nagsenador dyan, hindi na siya sumali sa impeachment court. Nagpunta na lang siya bilang isang bida, bilang installment o sa pelikula. Doon siya nababagay. Pero bilang isang impeachment court, mapangit man sa paningin niya, ito nasabi niyo uniforme, isa ay simbolo yan ng dignidad at paggalang at pagkilala niya sa kanyang tungkulin bilang isang huwes. Kaya nakakalungkot. Kahit man sa ordinaryong kaso, pumunta ka sa korte, sabihin na natin criminal o civil, yung judge, pupunahin ka, ikaw abogado. Sasabihin ka, bakit hindi ka naka-uniforme? Ba't hindi ka nakasuot ng barong Amerikana? O kung ka magmamanifestation ka doon sa court. Kahiya ka eh. Kaya nakakalungkot na itong mga pinakita itong mga judges na nagsilbin mga masasabi natin na mga sila impeachment court, ay makikita po mo nga wala sa ayos. Pag upo nila, matamong na panumpa sila na hindi man lang nagsuot ng uniforme. At kung totoo, masinasabing hindi nagawang kanya uniforme, bagamat hindi ako naniniwala, sapagkat mayroon na halimbawa, gumawa nun, ay may kontrata sa Senado yan, na kailangan buuan kanilang hindi lang nila sinuot, kaya nahihiya sila, kinahihiyan nila itong nasabi impeachment. Kaya makikita natin na itong mga taong ito, hindi mo pwede pagkakatiwalaan, hindi ka pwede umasa sa kanilang gagawin. Makita naman natin, pagkatapos ng impeachment court, na-convince na ng impeachment court, ay makikita ba natin maghain ng manifestation ng ito si Bato de la Rosa, sinasabi magpapahil siya ng petition for impeachment, motion for impeachment pala. Kaya ako mismo kahit papaano naunawaan natin ang rules of procedure sa mga ordinaryong court, ay mukhang wala sa ayos. Kaya sabi ko, kaya dahil doon na nagkaligaw-ligaw, nagkaroon ng issues na kung saan na tinasabi nila ibalik daw sa ang nasabing impeachment sa Kongreso na masasabi natin, maaari ang Kongreso hindi nila kayang sigurahin na ibabalik sa kanila ito dahil lumilitaw na mga inutil sila. Inutil itong Kongreso na hindi naintindihan ang kanilang ginawa. Kaya sa tingin natin, hindi ako naniniwala nga hindi tama at hindi ginawa ng Kongreso ang kanilang obligasyon, kanilang tungkulin. Kaya sila makikita natin na na-endorse itong nasabing impeachment at may mahigit 200 ata mga congressman ang pumirma. Hindi ako naniniwala dyan na sinuhulan itong mga congressman. Itong mga congressman yan ay mga halal ng bayan yan. Ay kung sino talagang magsasabi nga sila sinuhulan, ay paliwanag nila yan. At talaga, hindi ako naniniwala may nagsasabi dyan. Maaaring pampolitika, gusto nila sirain, pero hindi nila kayang panindigan, mag-execute sila ng affidavit na sila binayaran, kaya sila pumirma dyan sa nasabi impeachment. Kaya ang kalukuhan yung sinasabi mga kanila, yan ay panligaw, panggulo, na ibig sabihin, itong nasabing pagbabalik sa Kongreso, pag nagkamali sila dyan, kaya ang sinasabi nitong Senate, presiding Senate ng impeachment, si Senator Escudero III, kung may mga pagdududa, pumunta daw sa Supreme Court. Ngayon kung sa akin, kaya makita malinaw na
gusto niya nila patagalin ito na. Kung pupunta ka nga naman sa Supreme Court, madidili kasi yung may mga issues nga dapat ilinaw diyan kasi nakikita natin mayroon tinatawag grave abuse of discretion. Ay kung yun ang pagtutuunan natin, pagtutuunan ng mga congressman o anuman, ay malinaw na pampahaba ito na talagang gusto ma-delay. Kung masasabi delaying tactic ito. Pero kung akong tatanungin, tama yon sinasabing mga opinion ng ilan mga luminaries at magagaling na abogado. Hindi dapat pagtuunan yung mga technicality. Dapat talaga upuan na itong impeachment. Magkaalaman na talaga. At malaman na natin kung sino, kung may mga para maipakita at ilabas yung mga ebidensya kung may katotohanan o wala. At nakita naman natin na talagang maaari ito. Hindi kung sa panig ng prosecution, maaari yung kanilang tinatang motion for clarification. Hindi ito magiging daan para maging issue para magkaroon ng tinatawag pumunta pa sa Supreme Court. Tama yung sinasabi ng isang senador, si Nini Pimentel, na hindi para advisor ang Supreme Court sa kanilang gagawin. Dapat talaga, alam na nila itong mga senador na ito. Kaya ako naman sinasabi natin, may sinasabi dito, ito naman hinahangaan din natin bagong senador si Tito Soto, ang sinasabi niya sa kanyang karanasan, bagamat sinasabi na nga hindi siya abogado. Maraming nagsasalita dyan, hindi daw abogado. Hindi nangangalugan na hindi ka abogado, hindi tamang ginagawa. At hindi rin pwede, pasensya na kayo sa mga abogado, hindi rin nyo pwede sabihin, abogado kayo, tama yung inyong ginagawa. Kung mapapansin natin, sa korte lang, sa anuman tunggalian, lahat may abogado yan. Di sa kaso, kung lahat tama yan, di wala na natatalo, wala na mananalo, panay kayo panalo. Kaya malinaw dito, hindi usapin ng abogado, usapin ito ng mga issues na tama ba o hindi. Kasi hindi nangangulog abogado ka, tama yung sinasabi ko, kaya hindi ako sumasang-ayon niya, pasensya na kayo mga abogado, hindi naman lahat, hindi mo pwede sabihin abogado ka, ay panalo ka na. Bakit? Yung bang kaso mo, pag ang kalaban mo, wala ka na, may abogado, di ba? Huwag mo sabihin na, yung lahat ng kaso mo na ipanalo dahil abogado ka. Paano naman yung kalaban mong abogado? Hindi pwede manalo. Kaya kayo na lang ang mananalo. Ibig sabihin ko, kayo mga abogado na lang ang mag-uusap dyan, wala na matatalo, wala na mananalo dahil panay kayo tama. Kaya ito si Topacio ba ito? Topacio. Sabi, hindi daw isang abogado yun nasabing komentarista. Hindi man abogado yan. Hindi mo pwede rin sabihin sa akin, abogado ka. Lahat yan sasabihin mo tama. Paano naman kung abogado ka, naglalaban kayo sa korte? Kung abogado mong kalaban mo. Ibig sabihin siya mali, ikaw palaging tama. Hindi, panay ka na panalo. Kaya huwag natin ipagpilitan at isalaksak sa kalooban ng taong bayan, yung mga pinagsasabi nyo. Kaya kayo, tingnan natin. Kaya sinasabi natin ito, na malaman natin ang kailangan ng taong bayan dito. Taong bayan hindi papayag para sabihin natin sa inyo. Nakakalungkot nga lang na maraming sumasakay nito, maaaring humantong ito sa hindi maganda, humantong ito sa mga rally. Pero sana naman huwag humantong sa ganun. Pero yung taong bayan nakamasid dito, lalong-lalo na yung mga naniniwala ng katarungan, dapat talaga kung mayroon linakaw, mayroon ba linustay, lumabas ito at hindi ito pwede pangalandakan. Hindi issues ng pamulitika ito. Kalimutan natin yung election 2028 kasi hindi pa yun na napapanahon. Ito napapanahon yan. Talakayin natin at pag-usapan natin ito ng impeachment. Mahatulan, ma-acquit kung dapat ma-acquit o masentensyahan, dapat masentensyahan. Kung totoo, paano yan? Ilabas yung mga ebidensya at nakikita naman natin at nakakabuti naman. Itong Pangulo kumuha ng magagaling na abogado. Nasusubaybayan ko itong mga pangalan na ito. Itong magagaling talaga itong mga abogado. Pero nakakalungkot at nakakatawa. Hindi naman siguro ito katulad ng Pau. Libre, malaking mga bayan ito, mga sikat itong mga loopis nga. 16 na mga abogado tumatayo dito sa laban sa atin. Pangalawang Pangulo. Pero nakakatanong ko lang talaga. Marami silang pera para gastuhan itong nasabi impeachment. Pangalawa, hindi kaya parang takot siya rito. Kung pinakita niya talaga siya, so force yung kanyang depensa. Pero tama din naman yan.
Kaya makikita natin, ang sasabihin ngayon, dito ngayon masasalin si Atty. Topacio, o Topacio kung tawag sino ito, na kung saan siya pwede maabogado at patunayan niya na dahil mga abogado lang ang pwede magsabing tama, patunayan niya nga itong kasong ni Sara Duterte hindi matatalo at hindi matatalo at hindi rin mananalo. Kasi sinasabi niya, sila lang ang pwede magsalita itong abogado. Kaya sinasabi ko, ito ating kasalukuyan si Senator Soto, ay tama yung kanyang mga pananaw dito sa nasabi ng impeachment. Ano po yan? Sa kanyang karanasan bilang tagal na siya na impeachment yan. At hindi lang po yung aking ginagalang sa aking personal na opinion. Kung hindi nyo nakikilala, yun akin, isa sa mga mentor sa akin, mga ito si dating Chief Justice Renato Puno, yung kanyang komentaryo, pinapakinggan ko tama Kasi nakasama ko ito minsan sa isang summit. Kung matatandaan nyo, ang tinatag extrajudicial killing and disappearances. Siya po nagsimula nito, kasama ako dito. Nagsulong diyan sa Supreme Court. Yung nasabing AG, yung tinatag yun nasabing summit na yon ng siguro 2010 yan. Siya po ay isa sa mga ng kasalukuyan Chief of Justice. Magandang malalim ang pananaw nito. Malalim at magaling ito na bilang isang constitutionalist. Kaya tama yung kanyang sinasabi. Tama yung kanyang mga pamahayag. Kaya mga kababayan, ang atin lang sinasabi, sana hindi sakyan itong mga issues na technicality. Kasi totoo ito na mayroong sa akin pananaw, may grave abuse at discretion na dito nangyari. Kaya hindi dapat maging humantong sa issue ito sa Supreme Court. Lalo na, kaya nakikita natin, kaya sinigshag ito para humantong na kung may magkukustyon na legality, pumunta sa Supreme Court, nakakadili ito. Kaya mga kababayan, tingnan natin at ito rin hamon ng kasalukuyan bagong senador na si Marcolita ba yun, ang sabi ng iba, si Senator Meralco Nita, at sinasabi niya hindi daw dapat nang matakot itong siya na daw uupo sa 20 Congress at sa Senado at katakutan daw siya. Pero hindi ho ako sa aking pananaw, hindi dapat siya katakutan. Kung ang katakutan dito kapag may lumabag, hindi nasunod ang batas, hindi ang katakutan nila rito ang taong bayan, hindi sila ang dapat katakutan. Kasi mayroon sila, baka mamaya nakanambudod lang sila, kaya sila nanalo diyan. Ang dapat nila katakutan, kung sinasabi nila na pagdating ng siya nakaupo, itong sinasabi niya, di umano, pasensya ka na, senador, at hindi kita Pero mayroon ako napakinggan ng mga kampanya ka nga sinasabi mo, di umano, kailan ba ayun mga 2,000 ang bayarin sa konsumo sa Meralco ay dapat hindi libre na daw. Yan ang paghandaan mo. Pag-upo mo mga July, August, marami nang magbabayad ng mamamayan na pinakamababa ang babayaran nila 2,000 pababa. Ihanda mo na lang yung opisina mo at yung mga magawa kang komite na tagabayad natin maglilibre doon sa Meralco. Maliban lang kung mayroong tinayo na sariling elektrisidad na buong Pilipinas na doon mo lireblihin mga taong ito. Dahil mamaya, yan ang maaaring pangambahan mo kung hindi mo magagawa. Itong nasabi kasi may mga katanungan dyan. Kung paano daw nanalo ka, hindi kinukusyon kung pagkapanalo mo. Maaaring may mga napaniwala na lilibrehin sila dahil ang mga mamamayan, pag nakadinig lang ng ganun, isang malaking bagay sa kanila yan. Yung 2,000 na bayarin ng ilaw sa kanilang tahanan ay malaking tulong sa kanila. Kung totoo, malilibre mo yan. Kaya yan ang paghandaan mo. Hindi yun ang impeachment. Ang paghandaan mo dahil ang impeachment, kung yan ay naayon sa batas, kahit ano pang gawin ninyo dyan, ang taong bayan ang nuhusga sa inyo. Kaya mga kababayan, magandang umaga po, magandang gabi po sa inyo lahat. Mag-subscribe po kayo, mag-like kayo dito, mag-share kayo dito. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang mamamayan, tayong lahat. God bless at all.